Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa Daily Dose of Message. Ito po ang inyong kaibigan, Pastora Rose, na laging nagpapaalaala sa atin na lagi nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Ito ay magbibigay sa atin ng karunungan. Amen. Ang ating talata ngayon ay nasa aklat ng Ezekiel chapter 33. Basahin po natin, Ezekiel 33. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan. Kapag ipinasasalakay ko ang isang bayan, siya ay pipili ng isang bantay. Kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanila, hihipa niya ang trompeta bilang babala sa mga tao. Sino mang makarinig ng babala, ngunit nagwalang bahala, at pagkatapos mapatay sa tabak, walang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Kasalanan niya kung mamamatay siya, pagkat hindi niya pinansin ang babala. Maliligtas sana siya kung siya ay nakinig. Ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trumpeta, pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay sa kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya, upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binalaan mo ang masama, gayunman ay hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat na sa umagang ito, ikaw ang Diyos na laging nagpapaalaala sa amin ng mga bagay na aming narinig mula sa iyo, buhat sa iyong mga salita. Salamat po sa mga taong ginamit mo upang kami ay mabahagi na ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin sa umagang ito, banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng karunungan. Maraming pong salamat. Nawa ay buksan niyo po ang isipan at puso ng lahat po ng makikinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Nawa ito ay tumimo sa puso ng bawat nakarinig at ito ay magmanifest sa kanyang buhay. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Ibinabahagi ng mga Kristiyano ang magandang balita ni Jesucristo sa iba dahil sa dalawang dahilan. Pag-ibig, amen, at dahil sa ito ay ating tungkulin, amen. Gaano nga ba kabigat ang tungkuling ito na iniatas sa atin ng ating Panginoon? Sa aklat po ng Mateo chapter 28 verse 19, ganito po ang sinasabi. "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Dito po sa ating talata, sino po ba ang kinakausap dito ng Diyos? No? Sino ang kinakausap dito ng Panginoon? Sabi po niya, "Tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan." Amen. Kapag ipinasalakay ko ang isang bayan, siya ay pipili ng isang bantay. Dito po sa atin pong talata, kapag nakipagdigma ang isang bansa, paano nagiging bantay ang isang tao at ano-ano ang kanyang mga tungkulin. Napakahalaga po at napakabigat ng tungkulin ng isang bantay. Una, siya po ay pinili. Amen.
Ikalawa, dapat niyang bantayan kung may dumarating na panganib. At dapat niyang hipan ang trompeta upang bigyan ng babala ang mga tao. At sino mang makarinig ng babala, ngunit nagwalang bahala at pagkatapos ay mapatay sa tabak, walang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Napakabigat po ng tungkulin ni Ezekiel. Amen po ba? At sabi nga po dito ay kailangan niyang hipan ang trompeta upang babalaan ang mga tao. Subalit sinabi nga po dito sa verse 5 hanggang 6, kasalanan niya kung mamatay siya pagkat hindi niya pinansin ng babala. Maliligtas sana siya kung siya ay nakinig. Ngunit kung hindi hinipa ng bantay ang trompeta, pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay sa kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Dito ay sinabi ng Panginoon kay Ezekiel, yung pong paghahalin tulad na ito upang ipaunawa sa kanya na mahirap maging bantay. Isipin natin kunwari, tayo ang bantay at hindi natin nahipan ang trompeta kaya't napatay ang ating mga mahal sa buhay. Ano ang ating madarama at ano ang ating maiisip? Bakit gusto ng Diyos na bigyang babala ang mga Israelita? Sapagkat nagmamalasakit ang Diyos sa Israel, nagmamalasakit din sa atin ang Diyos. Yung pagtatalaga ba na maging bantay ay para lamang kay Ezekiel o para din sa lahat ng Kristiyano ngayon? Amen. Paano natin ito nalalaman? Kagaya nga po kanina, binasa ko po ang aklat ng Mateo chapter 28:18 hanggang 20. Basahin ko po ulit. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Ano ang ating mararamdaman kapag namatay ang ating mga mahal sa buhay dahil walang babalang ibinigay? Paano kung mamatay ang isang dayuhan dahil walang ibinigay na babala? Kahit na wala tayong nararamdaman, ano ang ating pananagutan? Amen. Kailangan natin ang isang mensahe, ang mensahe ng pag-asa. Sa verse 10, sabi, ano nga po ba ang tungkulin ng bawat isa? Amen. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, sabihin mo sa mga Israelitang inuulit-ulit nilang sila'y nagumo na sa kasamaan, kaya't hindi na sila mabubuhay. Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh ang buhay na Diyos at hindi natutuwa na ang sinuman ay mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya ay magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat hindi sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpapakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya parurusahan, ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, parurusahan siya. Ano-ano ang daing ng mga Israelita? Gaano kahalaga ang mga ito sa atin ngayon? Ano ang kahulugan ng nagumon sa kasamaan kaya hindi na nabubuhay? Amen. Punong-puno po ng kasalanan ng mga tao. Nadarama nilang nabitag sila, nadurog at parabang wala ng pag-asang makatakas. Nadarama nilang walang kahulugan ng buhay at walang patutunguhan. Nais nila ng isang bagong buhay na pasimula, ang bagong buhay. Amen. Alam ba natin ang daing ng mga tao sa ating paligid ngayon? Amen? Nakikita ba natin ang mga tao sa ating kapaligiran? Kung hindi natin alam ang mga ito, ano-ano ang naging dahilan? Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen? Immortal at hindi siya nagbabago. Kahapon, ngayon at magpakailanman.
Paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang kahabagan at pag-ibig at pag-asa na mayroon tayo? Paulit-ulit nating sabihin at ibahagi ang mabuting balita, ang magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinabahagi ba natin ito sa iba, ang mabuting balita? Ibahagi natin ang ating karanasan kung paano natin tinanggap ang mabuting balita at kung paano tayo binigyan ng biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoon. Marami pong tao ang hindi nakadarama ng pagmamalasakit. Ang pangangailangang ibahagi ang magandang balita. Ang iba ay natatakot na sila ay tanggihan ng iba. Ang iba ay nadarama nila na hindi sila marunong magbahagi. Ang pakiramdam ng iba ay marami na silang ginagawa para magdagdag pa ng responsibilidad. Amen. Paano natin malulunasan ang mga dahilang ito na hindi pagbabahagi ng magandang balita? Doon po sa mga hindi nakadarama ng pagmamalasakit o ng pangangailangang ibahagi ang mabuting balita, mayayanig po tayo sa katotohanan na kapag pinag-aralan nila ang mga talata sa araw na ito. Amen? Doon po sa mga taong natatakot tanggihan, hindi nila dapat isipin ang kanilang mukha o kapalaluan, kundi ang pangangailangan ng iba. Kapag ibinahagi po natin ang mabuting balita, dahil sa pag-ibig at pagmamalasakit at tinatanggihan pa rin tayo ng mga tao ang mensahe, nagawa naman nila ang kanilang tungkulin. Amen? Ginawa natin ang ating tungkulin. Kaya nga sinabi dito, kapag binabalaan natin ang isang tao at hindi sila tumugon, hindi sila naniwala, wala na po tayong pananagutan doon. Ano ang ating magagawa upang bigyang babala ang mga tao at ibahagi sa kanila ang magandang balita ni Jesucristo? At paano natin dapat ipamuhay upang maging kapanipaniwala ang ating mensahe? Dapat na makita ito sa ating sinasabi at ginagawa. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay higit pa sa 6 na linggong gawain. Dapat na makita sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos. Amen po. Ito ay ating tungkulin at ito ay ating responsibilidad. May pananagutan tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng utos. May pananagutan tayo sa mga taong hindi natin nabigyan ng babala. Sa araw ng paghuhukom, tatanungin nila tayo, bakit hindi mo ako binigyan ng babala? Amen. Ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kahabagan. Dahil sa mga anak niya tayo, dapat di mapuno tayo ng pag-ibig at kahabagan sa mga taong nasasadlak sa kasalanan. Amen. Dapat pong malaman ng mga Kristiyano ang panganib na kinakaharap ng lahat ng tao. Kapag hindi natin sila binigyan ng babala, pananagutan natin ang kanilang kamatayan. Amen. That saved a wretch like me. Mapuno nawa ang ating puso ng pag-ibig at kahabagan ng Diyos at hipan natin ang hudyat ng babala. Ipamalita natin ang mabuting balita ng Panginoon na ang Panginoong Jesus, sabi nga po dun sa John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang tao po ay makasalanan, sabi sa aklat ng Roma 3:23. Amen. At ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Kung tatanggapin po natin ang Panginoon sa ating buhay, magsisisi po tayo ng kasalanan at tayo po ay mananampalataya. Amen. Ang sabi po sa John 3:16, tayo po ay hindi mapapahamak. Amen. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. The Lord has promised good. Napakaliwanag po ng lahat
po ang lahat na ang Panginoong Hesukristo lamang ang ating pong pag-asa. Siya lamang po ang ating pag-asa upang tayo ay makalaya sa ating mga kasalanan. Amen. Ang Roma 6:20-23, basahin po natin. Amen po. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen. Datapwat ngayong mga malaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakasayang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Jesus na atin pong Panginoon. Amen. Kung nais mo pong sumabay sa isang panalangin na ito po ay prayer of acceptance. Kapatid, kung sa oras na ito, kinakatok ng Diyos ang iyong puso, nais mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas, sumabay ka sa panalangin ito. Ama naming banal na nasa langit, na siyang lumikha ng langit at lupa, marami pong salamat sa inyong regalo upang kami ay maligtas sa walang hanggang kapahamakan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Patawad po, Panginoong Hesus, sa lahat ng aming mga kasalanan. Alam po namin hindi kami makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan mo, Panginoong Hesus. Kayo po ang bahalang maghari sa aming buhay, ngayon at magpakailanman. Kayo po ang manguna sa lahat ng aming gagawin na dapat ay kalugod-lugod sa iyong harapan. Tinatanggap po namin ikaw, Panginoong Hesukristo, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Hallelujah. Nawa po ay napagpala kayo ng ating pong talata na pinag-aralan sa araw na ito. Amen. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell. Muli po isang magandang umaga sa inyong lahat. Nawa po ay napagpala kayo ng salita ng Diyos.